So here I come around 10 o'clock. April is coming, May is coming, finally! It's hot! So many people are like, oh, it's hot, it's hot. I will stay in the sun like this. I will be like, wow. Like, oh, it's hot. Take sunglasses. Use sun. I said, this is the sun in Nigeria. No, so enjoying it. It's like, oh, cover your eyes. I'm like, really? In my country, we have to hide because Yes. the sun is so hot now. I don't know. I want it. Oh, now what's it? Oh, God, this is their boss. Take time. Yeah, that's the problem. It's few of the bosses that come in. Yeah. I think this is. Next time we'll just be checking from the house before we come in. Yeah. Uwi na kami. Galing Sweden. Ballard's Way. So ayun, tapos na ang ating shift mga kabayan. Nasabi ko sa inyo noon kung mahirap ba ang domiciliary or yun yung topic natin ngayon, mahirap ba or hindi. Actually, mas mahirap maging domiciliary kasi kailangan mong pumunta house to house. Like an hour sa bahay na to, tapos another house naman, 1 hour again. Mahirap siya. Oo, gano'n. When it comes to transportation also, because other company, like my company, do not, shoulder the transportation. So, mahirap yun, as in. Tapos, pera na yun, pera mo yun eh. So, dapat pera nila ang gagamitin kasi client nila yun, tapos tayo ang mag-aalaga lang. Diba? So, parang ganun ang naisip ko. So, mahirap siya dun na part. Tapos, ang isa pang mahirap kapag domiciliary ka is yung, ano ba? Yung dalawa lang naman eh. Yung sa transportation, sa part ko. Tapos, yung, ano ba yung isa? So, continue natin, no? Yung pangalawang reason na mahirap siya is, since house to house siya, pupunta ka sa mga bahay ng pasyente, is yung time consuming siya sa pagta-travel. So, example, ngayon, dito ako na bahay, ganyan. Tapos yung next na bahay is another road. So, kailangan mo like, at least bigyan ng time para sa travel, para sa traveling mo. So, wala na, makukonsume na yung lahat ng time, no? So, yun yung dalawang mahirap sa yung disadvantage sa domiciliary. Kasi nga, sa company ko, ako nagbabayad ng transportation. Yung ayaw ko. Tapos, yung pangalawa is yung time consuming siya pag travel. Ganon. Kasi minsan, aabot ng pupunta ka ng at least like 2-3 hours bago ka makarating dun sa next na bahay. Kung wala kang sasakyan, wala. Hirap. Pero pag may sasakyan ka, okay lang. Ganon. Pero, hindi tayo pwedeng kumuha ng driver's license ngayon eh. Kasi ngayon, bago pa lang tayo. So, yun yung mahirap ngayon ng mga moments kapag ang work mo is domiciliary care. So, yun yung dalawa. Tapos, yung ano naman, yung related to transportation ha, tapos house to house. Yung isa, lastly is yung ano siya, hindi ka masyadong na-attach sa pasyente. Kasi kapag domiciliary,
Diba sabi ko, house to house, tapos 1 hour, 30 minutes lang ang ilalaan mo sa isang bahay or sa isang pasyente. So, hindi ka masyadong ma-touch dun sa family or sa pasyente mo. Kasi nga, kasi 30 minutes lang. Sabi niya, isa shopping mo lang ako. So, yun, mag-shopping ka lang. Tapos, minsan naman, sabi niya, personal care lang. So, yun lang, morning, dun ka lang, 30 minutes para bihisan siya or liguan mo siya. Ganon. So, yun. So, hindi ka totally ma-attach sa kanya. Hindi ka gaya dun sa live-in or sa andun ka sa home care. Nga, dun ka lang. Tapos, andun ka palagi sa gilid niya. Yun. So, yun yung sa domiciliary care. Mahirap siya. Nun yung mahirap, mga disadvantage ng domiciliary care. Para sa akin, kasi iba't iba naman tayo mga sitwasyon nandito sa UK. Maraming mga Pilipino din dito sa UK na gumagawa din ng domiciliary or home care or something, caregiving, something like that. So, yun yung akin. By experience yun. So, next na pag-uusapan natin is how are we? Meron kasi akong pasyente na autistic. Ganon. Pero hindi siya bata. Adult na. So, yun yung pag-uusapan natin next time sa next natin na video. So, yes. So, thank you for watching. Pero meron kayong mga katanungan, kung naamoy mga question, no? So, panguta na lang ko, dili pa ko expert, pero pwede na ako siya ma-share kung unsa man gani ako mga experience diri sa bansang UK. Sis. Alright. So, mao na siya, guys. So, thank you. Again, bye-bye. And have a great day sa inyong kuan karon adlaw. And don't forget to subscribe so that you will get notified sa next na video natin. Bye-bye!